Karambola sa DWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga issue. Karambola sa DWIC. Programang pwede kang mag-good pero now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIC. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola, karambola. Magandang umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Ngayon, May 31, 2024. Katapusan. Sweldo. Anak ko. Dito, mapapakinggan ang karambola sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Live tayo sa Facebook, YouTube. Paki-follow po. Like, share, subscribe. And we want your comments. Sa text line 0999-376-6768. Mapapanood din ang karambola sa Digital Free TV Aliw 23, sa Signal Channel 24, sa TV Plus Channel 27, sa GMA Affordabox Channel 25. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Gandang umaga at siyempre, Ingat-ingat po sa isang pagbati sa Filipino Mirror. yan. 12th Mirror? anniversary. Wow. 12th anniversary. Naka-12 na ba yun? Yeah, 12 years. Parang kayo. 12 na. Isang dosena. Filipino Mirror. Cheaper. Congratulations. Cheaper by the dozen yan. May pansit yan mamaya at saka Depende. Nandun siguro sa Makati. Nandun yung head Ito na office. opisina. ayos lang, andun ako sa Makati mamaya. In the area. Sige. Tamang-tama. Tama-tama. Okay, last 31, last day na. Kung gusto nyo Last day. mag-pilgrimage sa May. Ng May sa Antipolo. Last day. Friday. Naku, grabe ang traffic. Sa Antipolo, sigurado pag... All the way. Lahat. Ang matindi kasi yung Ortigas, ewan ko kung ba... Wala naman nakaharang. Wala naman blockage. Pwede mo sabihin sheer volume. Pero pagdating dito sa Pasig area, maluwag na eh. Bakit doon sa Cainta area, nandun lahat. Naghamba lang ang mga jeep doon eh. Hindi, consolidated na sila ron. Consolidated. Kung consolidated, invisible na sila. Hindi na magtatraffic. Nabawasan yung hindi ko nag-consolidate, wala na dapat sila sa daan. Ayan. Hindi nga eh. Kahit consolidated. Theoretically. Kahit yun na nga mga bago na electric
Nakahambalang pa Oh, rin doon. nakahambalan sila. din. Naghihintay ng pasahero. Hintayan sila ng hintayan doon. So, anong nagbago? Electronic na jeep, yung parang... Mahaba. Parang bus, Mga minibus. yan, grabe rin magmaneho pa. Yes. Ayan, tapos pag natapat sa likod mo, kumakabusina. Kasi yung pinag-uusapan natin kagahapon yan ang sanhi ng road rage. Businang yung galit na Lakas tabi dyan at ako'y magsasakay o magbababa. Ganon. Ano sila? Walang pagbabago. Mas matindi pa Kaya sila. nga, so para saan parang Jonat yung, modernization? Modernization na yan. Wala. Oh, wala. Ano yun? Wala lang, nag-ingay lang kayo. Ay lang, akala ko nag-consolidate. LTFRB. Saka gumastos kayo ng kung katakot-takot, nagpa-finance kayo ng katakot-takot, ang dami yung mga pinervisyong wala naman. Nagbayad pa ng Nagbayad PR. ng ganun. Dapat yan ramdam mo na kung Wala. modernization. Wala. Wala nga nandun pa din yung traffic So, para saan yung modernization na yan? Anong silbi niyan? Well, anyway, mamaya ho ata o bukas ba magsasalita ang presidente dyan sa Singapore. Shangri-La Dialogue. Yan po yung security ng Forum. Security Forum na dadaluhan ng maraming bayan. Ang sabi po ng presidente, ang kanya daw po magiging gusto kasi naimbita raw ang presidente ng Pilipinas para mag-keynote dyan. And that tells you something. Kung ano ang papel ng Pilipinas sa nangyayari ngayon dyan sa South China Sea. Okay. Ang kanya daw pong sasabihin sa kanyang talumpati ang posisyon ng Pilipinas. Tungkol dito, admittedly talaga meron pong tension sa South China Sea. Yan daw po ang kanyang ilalahad. Kumbaga dito sa mga powerful countries. And he would want daw, sana, suggest some ways to go forward. Yun, ang maganda ro. Kasama yung kanyang dyan yung tungkol sa position din kasi siya ang nagdadala rin ng position ng ASEAN. Yun. Ang sabi niya, Siya na. yung pagkakaimbita sa kanya dyan, bilang keynote speaker, ibig sabihin, the rest of the world recognizes na meron tayo mga problemang hinaharap dito. Sa area na yun. Ang Pilipinas. Okay. Yan. So, paano ngayon? How do we go forward? Maraming mga nandyan yung defense ministers ng China at saka Kompleto sila. US. Yeah. Nandyan din yung European Union. Yeah. Nandyan din yung Taiwan. So, parang dialogue po to. Dialogue talaga. Ang maganda rito, si President BBM, may backing po ng mga local tycoons and taipans, whatever you call it. Ng big business. Okay? Even in their pronouncements in public, si RSA, MVP, di ba? Yung mga chambers of commerce, ang pronouncements po nila, syempre binaback up si BBM. Syempre, yung US, automatic. Kahapon may nagtanong sa akin, pare, tatagal daw ba yung administrasyon? Out of left field naman. Layo naman nandito tayo sa Bakit naman siya nagtanong ng gano'n? Oo nga, sabi ko, Nasa Shangri-La tayo. ang number one na konsiderasyon dyan, yung support na military. Pag military kasi, laging wala ka laban-laban doon. Sabi ko, sa naririnig ko, walang kaso ang military. Di ba? Tapos yung support ng US sa military, naandun Yeah. Ako, ang tingin ko dyan, the military, the armed force of the Philippines, all the service, armed Command. ngayon may problema tayo sa wala labas. silang they're not built that way, at least now. I mean, hindi ito gaya nung the 80s and 90s. At saka hindi kagaya ito ng group mga... of Turks na mga reformers. Hindi, Walang ganon. At saka hindi kagaya ito ng mga militar sa Africa. Yung Hindi rin. under Or even Thailand. decolonizers. Iba na mentality Iba. ngayon. At saka pagod.
Nakikita nilang pagod ang They tao. see that Sa mga it's ganyan, not, yung every time na lang na merong konting problema, ito na. Tsaka sa akin din, marami pang inaalala AFP. Kaya nga, Meron nga tayo West Philippine Sea or South China Sea. So nagpre-prepare tayo. Meron tayong mga EDCA and all of these activities. Ang mas iniisip ko rito, and again, correct me if I'm wrong, I was reading one of the columns of our good friends. Column niya ngayon, ni dating Senator Francisco Tatad. Okay. Now, because he was there, nung panahon ni FM, na si FM daw had the ability to keep equidistant, ang tawag yun sa term, with his relations with the US. We're close with the US and all that. But si President Marcos daw dati, Ferdinand Marcos, could say a principled or gentle no to either Lyndon Johnson or to President Nixon. Correct me if I'm wrong, again, ganyan. Now, right now, bakit bang kailangan either US ka o China? Ganun ang nangyayari ngayon. Polarized. Which is a very Hindi ba pwede? untenable position to do. Si And that, Si Presidente naman, kaya lang, ang perception ng iba, bigla siyang gumanon sa, hindi naman yun. He's still kaya ko lang binabanggit siya kasi Hindi kaya ganun ang naging perception, Jonathan. Dahil noong panahon ni President Duterte, nandun sa kabil. Ano tayo? China yung leaning. contrast, masyadong Striking ang contrast. But historically po, talagang ang ties natin nasa US. Historically yan. No, the reason I mentioned, nang tatapusin ko yung point ko is because sinabi mo kanina it's either the military, para It's the biggest factor military in any... or the US backing the military natin. Yes. And right now, kung magandang relasyon ng presidente sa US, they will never back any military coup. Fair-haired boy siya ngayon ng... That will never happen. O ngayon po, yung hindi, China issue, mukhang yan ang nadadamay dito sa mga krimen na nangyayari involving Chinese nationals dito sa atin. Okay? Kahapon lamang may inarestong 7 raw na Chinese nationals. Nandiyan sa quarrying sa Batangas. Inaresto po ng Bureau of Immigration. 7 Chinese nationals. Diyan sa Taisan. Saan ba yung Taisan? Ay, alam ko yan. Sa Batangas yan. Teka, may planta ng ano yun. Sige, anyway, go ahead. Yeah. Tatrabaho po sa illegal quarrying. Okay? Walang permit yung quarrying. Saan nila dinadala yun? Hindi natin alam. LGU rin yan, GNRAMB dun, ha? Napapabayaan na lang. Alam ko yung Tyson, eh. Meron daw po silang working visa. Pero ang nagpetition ng working visa nila, taga Quezon City. Merong isa daw po working with only a tourist visa. Ayan. Paano nangyayari to, John? Si BI Commissioner Tansinko, yun daw pong working visa, company specific. Ngayon, kumpanya sa Quezon City, pero nagtatrabaho sa quarrying, di illegal din yun. Hindi pwede yun. Unless yung kampanya na yan, mayroong permit na mag-ayos ng quarry sa Batangas. Unless na sila may-ari. Sila may-ari, no? Hindi daw eh. Mali yun, hindi ba? Kahit, paano nagkaroon ng working visa? Napakadali ng working visa. That has to be coordinated with the immigration. Immigration. Tsaka nagre-report ka. Department of Labor. Department of Kasi Labor. nagbibigay ka No company can unilateral just say na, okay, may visa ka na. Alien employment permit yun, may bigyan ka bago ka magkaroon ng visa. Pero coordinated. Coordinated ka dapat. Okay. Ganyan po ang marami pong ngayon involving Chinese nationals. Ayan na po, creeping invasion na po tayo. Yan. Ayan na. Well, pinasimula yan ni Model eh. Pero ito naman tungkol sa yun nga nakakalungkot yan kasi off and on, meron mga ganyan na ngayon Chinese ang pinakamatindi. Dati Japanese. Dati Japanese. Nung panahon po ng yung sex tour. Oo. Marami naman Japanese Yakuza, pinasok tayo niya. Tapos Koreano, may mga ganun eh. Meron naman season, Koreano.
Oo, nagkaroon naman ng season, mga Indian nationals. Ang palaging Sa flavor of the season to, ang palagi nating nakikita yung full of holes yung ating documentation system in all agencies. yan. Para ito, example, Hindi creeping invasion yan. That is, Hindi dati mga- ng invasion ng Pera. Oo. ito example, Jonat, sa iyong Flavor of punto. the month, oo. PNP CIDG, may inarestong isang Chinese national, illegal possession of firearms naman. Yan ba yung scammer na... Yes. Oh, tapos may mga equipment siya na hindi ako take. Scammer. Mga gamit siya. Yeah. Ano? Sa Makati po yan. Naglabas ng kung siguro. Oo, yung ng ID siguro. Meron pong informant. Anonymous call na nakakuha ang PNP at inireport itong taon to. Kasi daw po, itong taon na to, nanutok. Nanutok. Kaya ka pala na nadali, bro. You're splashing in the tub. Low profile ka nga dapat eh. Parang yun ang baril sa Oh, low profile. Sa road rage. Sa road rage. Alam mo ba yan? Barkada ng mga PBA motorcycles. Sino? Yun ang baril. Yung. Talaga? Oo, kasama siya. Nakikita ko yung mga post. Nag-rider yun. Rider. At the same time, Kasama niya yung mga PBA. Tapos mahilig sila sa baril-baril. Meron mga ganyang club, gun club. Okay, mainitin ang ulo. Okay. Pero parang sobra asintado, Oo. Ay, hindi. Pwede, Sanay. ano daw eh. Umaandar daw nung pinaputukan eh. Maandar sila pareho nung pinaputukan. Hindi naman nakatigil. Tsaka alam mo, alas kaliwete siya. Pag nagmamaneho ka, nasa left side ka, so kaliwa ang pambabaril mo, di ba? Hindi kanan. Hindi, yung mga may hilig gun enthusiast. Kaliwat kanan, tumitira yan. Pero sa akin, tsamba yung... Still. Oo. Still, Pero nakapatay nakapatay ka pa din. Meron pa din ano yan. siya. O, tignan mo yung nakakuha siya ng Pero ito, bakit may gun license? Itong... Yung hindi, illegal pala, wala lisensya, pero may baril. Ayan, Chinese. Yung Oo. mabuti hindi siya pinakitaan ng ID ng local government. At hindi lang isang barilya. Marami daw, 3 daw yung nakuha. Tapos marami mga equipment for hacking. Yun, equipment for hacking. Illegal naglipa ng illegal firearms. Yun nga eh. So, tapos yung illegal Chinese minefield. Oh, yan, mga ganun. Okay. Naglipa na yan. Ito daw po si Model. Kahapon, nagpresenta ng mga dokumento kung paano ang identity ni Mayor Alice Go, yung kanyang biological na nanay, biological mother, nireport po ito ni Senator Sherwin Gatchalian. Yung si Li Wenyi, yun daw yung tunay na nanay na nitong si Mayor Alice Go. Ano po siya, kasosyo siya sa lahat ng negosyo. Napansin ni, Coco Incorporator sa mga negosyo. So, yan daw po ipupurso ni Entoteros. Tama na yan. Sinabi na natin yan kahapon. Noon pa, matagal natin sinasabi. Demanda nyo na lang kung ano. Magkaiba yung issue tungkol dun sa resolution, which is the POGO. Ano bang framework ngayon ng POGO industry in the Philippines? At saka, yung tungkol kay Alice Go. Baka naman iniiwas talaga sa Pogo. Yun na nga gusto natin malaman. Akala ko ba yun ang ating main na topic at imbestigahan? Meanwhile, hindi pa raw po pala sinasabihan ng Senado ang NBI para imbestigahan ang tunay na identity nitong mayor na to. Wala lang, pahiling lang sila ng hearing and that's it. Para buong ang end all ay hearing. Hindi ma-solve yung mystery. Sila na ang investigador eh. Yun ang nangyari dyan eh.
Sila ang investigador. Senate Bureau. Senate Bureau of Investigation. Lalo na yung committee na yan. So, on its own daw po, nagkukundak ang NBI na kanilang... Separate. But it makes for great YouTube entertainment, ha? Alam mo, pag uwi ko, yung mga tao sa bahay, nakapako lahat dun sa hearing, eh. Pero meron na raw silang investigasyon. With bated breath, eh. Naku, grabe pala to. Ang nangyayari po, ang NBI daw, naghihintay sa Senado. Kasi, baka naman sila sitahin na Senado pag pinangunahan nila. Di ba? Tama rin naman. Pero nag-imbestiga sila. Separate. Meron na, pero tahimik lang po. Tahimik lang. Pero wala raw walang request. Si Model, dito sa NBI, na mag-imbestiga kayo. So hanggang ngayon, si Model, dada. She has her own investigative... Meanwhile, inabot ko pag uwi ko, nung paggaling sa Carambola, yung si Comelec, si George Garcia. Sir. Aba, off the hook na sila. Talagang, kami, ginawa namin lahat. Meron silang proseso. All the processes were followed. Really? Oo. Comelec, as far as Comelec is concerned. Kaya yung nangyari doon, they circumvented the law. Wala na kami magagawa. Wala kayong magagawa. Pero as far as the Comelec, ayos lahat. Ayos. Ngayon, kung whether siya totoong Pilipino o hindi, look-out ba ng Comelec yun? may dokumento sa mga pinakita doon sa election Comelec. officer. Mga fake original. Hindi natin alam. Alam mo, lagi naman nangyayari yan. May mga foreigners pupunta rito, magkukunwaring Pilipino. Atin na yan eh. Or gagamit ng dami. At hindi lamang po Chinese nationals. Ang gumagawa niyan, pumunta ka dyan sa Makati, dyan sa bar row. P. Burgos. Walang Pilipino may-ari ng bar dyan. Okay? Korean, Japanese, Australian, British. Mga ganun yan. Paano nagkaroon ng pag-aari yung mga yan? Although naglilis lang siguro. Pero ibig sabihin, hindi imposible rito ang foreigner magtayo ng business. Ang tanong po dito, tungkol dito kay Mayor Alice Go, bakit napaka-successful ng kanyang business? Yun po ay ibang usapan nyo. Oo. Criminal syndicate. Kung mayroong mga nilabag na batas sa kanyang pagbibusiness dito, Kasuhan yun ang tignan nyo. That's precisely It's what... not the fact that she's Chinese or what. Wala. Di ho. Yung Chinese, separate yan. Separate issue yan. Kasuhan yun yan. Ang kasuhan nyo, kung may mga na-violate na to. Doc. Nag-drugs ba yan? Yan. Okay? Nag-money laundering ba yan? Yung mga ganun po, yung Nag-scam ba yan? actual case. Nag- Ang kailangan case nag-scam build ba? up. At Nag-scam ba? Yung sinasabi nila kasi, Nag-engage in prostitution ba? Whatever. itong mga pogo-pogo operations na ito, nagiging habito ng daming criminal activities, ilista nyo na yan. At sino-sino yung mga sinasabi ninyo ng mga agencies na naging lax, naging problema, etc. Ako, yun ang mas interest ko. In fact, yun yung tinutunto ni Senator Loren Lecca. In other words, Nakasabi lang niya yung creeping invasion. Pero sa totoo lang, it is an invasion really of bribery and corruption na and it can happen maski hindi Chinese. Kahit na hindi Chinese, walang kinalaman kung Chinese eh. I mean, kaya nga tayo nasa corruption list. Kaya tayo nayayari ni Teresita Angsi dahil nagkakaroon. Ibig po namin sabihin dito sa Carambola, implement the laws. Kung puro dadadadag ganyan, Chinese nationals, ganyan, hindi lang. Sabi nga namin kahapon, parang Conrad, Just implement the laws. sinasabi, kung maari lang ho, magpakita na po kayo, mga nanay ni Alice, magpakita ka na kasi. Oo, Nagtatago ba? Para malaman na natin. Lumabas ka na. Baka naman, mahihain lang. Yun na nga yun. Hindi. Baka mahihain. Ang ibig sabihin, kagaya niyan, siya ba yung bang POGO operations na sinasabi nila dyan sa Bamban, meron bang permit ng PAGCOR? Yan, isa. Meron daw. Iyang bang permit na yan ay natutupad yung conditions? Oo daw, kasi may PAGCOR representative doon. Okay lang. Ngayon, sabi niyo, marami niyang pera.
Tama ba ang kanyang tax payment? Oh, yan. Hindi, kaya nga tinitingnan. That's BIR. Yung SAL niya, di ba, tinitingnan? Oh. SAL. Hindi, pagkatapos, ino-audit ba yung mga kitaan dyan? Kasi dapat may share ang Pagcor, dapat merong ganito. Yan po, Yung mga ganun klase. So, may paper Ano trail ba na talagang mga framework investigation? ninyo dito? Yung bang standard ninyo magkaroon ng tunnel? Yung mga ganun ba yun? Di ba? Ano ba talaga? Ilang tables ba yan kung pogo-pogo? Kasi ang punto ni Risa from the start, fake na Pilipino. But you have to get the documentation for that. Hindi po pwedeng claim lang na fake na Pilipino. Tapos kasi kung meron kang documentation, pwede natin kumpiskahin yung kanyang ari-arian. Pero Fake siya eh. Hindi naman siya. ang resolution niya is Ay, about pogo. the pogo. O yun. Hindi mas magandang copy to eh. Mas nabibili siya rito eh. Nay, magpakita na kasi kayo. Mas nabibili siya rito. Ngayon, yung pong PNP, mas marami daw po ikakaso doon sa road rage. Hindi lamang daw po yung ano bang murder bang murder. Marami pa daw pong ibang na-violate na batas to. Siyempre, yung permit to carry, wala siya. Isa yun. Po. License to own ang meron siya. Yung nagpalit siya ng plaka. Nagpalit siya ng plaka. Pag-uwi niya. Masama na ang intention talaga. Ang matindi rito, family driver yung... Tsaka bagong... Oo nga, malamang, hindi, I would not be surprised na baka nga nagbagal siya ron, hindi niya alam saan siya liliko. Mula BGC. Papunta siya ng Magallanes flyover ang pupuntahan niya, hindi naman Makati. Kaya napunta siguro siya sa lane ng isa. Ang matindi rito, ang comment po sa mga... Anong comment pa? sa mga text, ayan, ang apelyido kasi you. Ayun, nagkaroon yan ang kinakatakot. Ayan, nagkaroon na ron. Ayan, nagkaroon na ng kulay. Ayan ang iba. Ang dami kong kilalang si Martin Colang, pare, baka pag nakita natin, ikaw, anong ginagawa mo sa Samar, ha? Patay na. Martin, hindi. Ito namang LTO, umepal pa. Vigor Mendoza. Ano sabi naman ng LTO? Kakarguhan daw nila ng reckless driving. Sino? Yung CEU. Hindi, murder nga eh. Teka muna. Hindi. Baka nga yung napatay ang reckless driving eh. Reckless driving. Ang tagilid na nito. Huwag na kayo sumama dyan. Reckless driving ang kasalanan mo, iho. Yung lisensya. Delikado ka. Kulong ka dyan. Reckless driving ka. Ang galing nyo, LTO. Wow. Yung lisensya nyo. Let's go for the lesser offense. Abogado yan. Sige na ho. Tatanggapin na ho namin. Na yan, Guilty po, reckless driving. Lusot na kami sa sa murder. Ang uweteng. Sige. Ano yung kaso daw na improper person operating a motor vehicle? Proper person. For being an improper person operating a motor vehicle. Kailangan may definition pa na improper sa LTO. May kaso ka ngayon, sa LTO, patay ka. Dahan-dahan ka lang. Hindi na murder ang Murder, improper person ka na, reckless driver. Reckless driving, patay ka. Wala ka na lisensya. Ang balita ko, kasama-sama. Kay Mr. Rigor, Vigor. Sabihin mo na ano explanation niya, wala ba sinabi? Bakit siya may mga kaso? Why are they... Hindi, ang pupuntahan niyan Kasi sususpendin yung driver's license niya eh. Ang kaso niya. Kukumpiskahin yung driver's license niya. Okay. Kasi nakalagay his right to drive, wala na. Hindi, pero kung reckless ka lang, hindi ka dapat... dami-dami reckless araw-araw eh. Sinususpend nyo ba yung... Ang problema nito ngayon... Pumapil lang. Ang problema nito ngayon, sige, confiscate mo driver's license ka. Wala kang maibigay na driver's license eh.
I think driving is the least of my concerns right now. Yun ang sasabihin. Isuspindi mo yung aking driver's license na hindi nyo maibigay sa akin. Yan. Oh, yeah. 8:31 ng umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Karambola, Okay. karambola. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882 AM. Kasama pa rin natin Joel Laksamana, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Sahod, katapusan ng buwan. The best. Pero teka muna, babalikan ko lang kasi kanina nag-restroom break ako. Naisip-isip ko yung binanggit ko kanina nga na kinumpara ko na si dating presidente FM yung kahit na close siya sa close siya sa US, he had an equidistant relationship in the sense na siya nagbukas siya ng relationship sa China at that time. Tapos he was able to say in 1966 kay Lyndon Johnson na no, I don't see our troops fighting in Vietnam. Then same kay Dick Nixon. Now, Papadala na lang kami ng PhilCAG, Engineering Battalion. Now, dito kay President Bongbong, it seems na mas parang malapit siya talaga sa US rather than sa China. Now, tama kayo, sinasabi Yung- niyo, contrasting kasi sa perception. Akin din naman, we have to be fair din kay President Bongbong dahil it was a different era at that time. Yes. It's a different era. Now, Well, hindi. geopolitics Hindi. now, and we don't know kung ano rin ang pag-usapan nila doon. At the same time, the responses of both at that time, meaning China at that time, Mao Zedong, etc., at saka US at that time, Lyndon Vietnam Johnson, War and all that, Vietnam War. oo. Magkaiba rin eh. Magkaiba. Kagaya si, Mao never had this kind of exchanges with us. No. Hindi sila hindi. Never. Yung mga kakanyunin ka, water cannon, walang ganun eh. Well, sa akin, it's not a matter of era. Ang relationship ng bawat bayan, matter of need. At that time kay Marcos, kailangan niyang makipag-ugnayan sa China dahil China ang nag-finance at nagba-back up ng communist insurgency movement dito. And therefore, kailangan niyang kausapin yun. Ano ba kayo? Namumroblema na nga kami rito. Kayo Kasama yun. Yun ang need ni FM noon. At saka ang response because there was an international communist movement. Ang response ng China was very, very positive. Oo. Hindi sila Hindi war freak. Hindi war freak. In other words. Ngayon, ano ang need ni BBM? So the geopolitical situation at that time was different. Ang need ni BBM po, kailangan ang China i-recognize yung ating claims. At Or hindi tayo pupuluin. wag nilang pangunahan. Oo. At that time, ang China, medyo internal looking. Ang kanilang Parang nila, requirements, marami silang problema. Famine, Internally, etc. pagkain, lahat. Domestic problems. Ngayon, Ngayon, ang China wants to project its power. Its power. Oh. Yan po. Kaya meron silang ginawang mga, we can call them military installations. Diyan sa South China Sea na napakalapit sa atin. Yun ngayon ang need ni BBM. Kaya nga natin, it will still be the national interest. What is the national interest at any given time? Yes. Anong need natin ngayon? Ang national interest natin, palapit kayo ng palapit sa amin. Ano ba? Ayan, nagkakaroon tuloy ng problema rito. Creeping invasion tuloy. Creeping invasion tuloy kayo. tuloy sa ganyan. Yan ako, naguguluhan ako dyan. It's not a creeping invasion. Ano ba kayo? Invasion eh. Oo. Napakatanga naman nung conclusion na yun. Tapos, in the case... Uso-uso lang ng nationality yan. There was a time mga Hapon, tapos mga Koreano, mga Indians. Oh. In the case of the US naman, yung ating defense, kasi internal defense eh. Ngayon, pa-external defense tayo eh. Kasi internally, medyo naaayos na natin yung ating requirements dito. Kaya nga, meron na economic development, etc. and everything na tayo eh. External defense na tayo ngayon. Saan tayo kukuha ng perang ganon?
Wala nga, nayari nga yung ating self-reliance defense strategy na wala eh. So that's the... Sa akin, ako, meron akong positive na nakikita rito sa nangyayari, itong tension na to. Supposedly, according to media, Perception. there's a tension in the South China Sea. Ang talaga pong tension, nandun sa Taiwan. Kailangan tayo ng US para ma-depensahan niyang Taiwan. And therefore, kasama tayo doon sa tension. Okay? Pero ito ang nakikita ko dyan na Positively. Ang buong mundo po, tinitignan ngayon ng Pilipinas. Pilipinas, yes. Diba? Dati wala tayo sa... We're in the- hindi tayo top of the mind. Doon tayo nagkakaproblema ngayon. Are we prepared? Are we prepared to engage the world? Yan ang problema natin. Hindi ka kaya si BBM, Ikot na sinasabi nila. Ayan, pasyal ng pasyal. Makikita mo na sa headline, he's calling for renewable energy investments to come into Are the we country. prepared yung ngayon? Yung ating ang bagal ng ating permitting na mga Everybody and his DNR, Ano mabagal? everybody and his brother right now would like to come to the Philippines Yeah. to do something about it para ma-maintain yung balance, di ba? Brother lang, yung sister wala. Ngayon, ang problema natin, preparado ba tayong accepting yan? Ang dami na, if you're talking about heads of states na pumunta na rito, tayo naman pupunta doon, state visit, ang dami na nun. Handa ba tayo? Pare, diyan ka nagkakamali. Handa tayo. Sabi ng ARTA, Ayan. diyan ka mali, it hopes to bring Yes. 200 LGUs this year. Sumunod na raw sa Business One-Stop Shop. Yan po ang hope nila. Ng hope. Kailan ba tinatagtong ARTA na to? About 4 years ago. Lang? For year 2020? Pero dati na, meron na. Dati na meron eh. Meron ng mga ganyan. It hopes to bring 1,200 this year. Wow. Ang problema nga. Kaya nagkakamali ka, baka handang-handa na tayo. Ang ARTA sabi niya. Oo nga. 200 daw eh. Matapos din yung banatan ng Pasig at saka Makati na hindi, di ba? Pinagpapanatan nila Pasig at saka Na Makati. hindi na compliant. Hindi na compliant. Sa one-stop shop. Okay. Ang problema raw, wala namang maipambili ng computer, yung mga... Ayan. Kaya kailangan sila na lang ang bumili. Ang ARTA. Ibibigay sa... 200 LGUs yan, pare. Baka mag-iingat ka sa sinasabi mo, Jonathan. Handa ba tayo? Yan. Tayo ba ay handa? Nakatutok, tinitignan tayo ng buong mundo ngayon. yung kay Chalex. Hindi, tatanggalin na raw. Tatanggalin na ba si Chalex? Yan ang balita ko. Oh my God. Hindi pwede, pare. Hindi pwede. Hindi pwedeng ganyan mangyayari. Hindi pwede? Hindi. Nakita mo ba siya? Nakita mo ba siya? Ito, nakita mo ba? Ano? Ito. I just want you to know. Ano pala? Meron press release? Hindi, nakipagkamayan kay Bulkia. Wow! Photo release, Photo Photo release, pa meron siya. siya. Meron siya, pare. Ayos Ngayon, ano ibig sabihin nun? Nakipagkamaya. Ayun! Oh, wow. Islamic finance. Yan. Renewable energy and halal food, pare. Those are worthy investments. Headline, DTI 6. Brunei. Wow. Kasama yun si Bulkia, ba? May nangyari ba? Wala. Yun ang problema. Hindi na si ang business editor. Iba na. Okay. Hindi na si Lori. Hindi na si Lori yung business editor niya. Tuloy-tuloy po ang power problem. Ayan. Hanggang next week daw siguro, red alert. Yellow May alert mga sa lugar Luzon. po na nawawalan na ng kuryente. Ang masakit, hindi naman masakit. Ang nakakatawa dito, sa social media, binabakbakan si BBM. Dahil daw sa kanya, nagkakaroon ng power problem. outage. Mali. Noon daw panahon ni Duterte, walang power problem. Panahon nga ni Duterte, kaya nagkaroon ngayon ng problem ngayon. Kasi, ang isang power plant po, bago maitayo yan, payat na yung 5 years. 6, 7, 8 years bago maitayo yan from approval. Okay? Ganun po katagal. Ang nangyari nung panahon ni Al Cusi as Energy Secretary,
Sasabihin ko na naman po to, baka maniwala kayo doon sa mga post sa social media. Nakasalanan daw to ng BBM administration. Noong po panahon ni Al Cusi, dapat nakapagtayo tayo ng power plants. Ang kapasidad 15,000 megawatts. At 2,500 megawatts a year. Yan po yung nakalagay sa plano. Ang naitayo ron, halos a little more than 2,000 megawatts. Out of a 12,000 requirement. Ang problema natin, yung ating mga planta, nung panahon pa ni Ramos itinayo, medyo may edad na. Oo. Habang nagkakaedad po, parang tao din yan. O parang sasakyan. Nagkakaroon ng mga problema yan. Sakit-sakit, malfunction, mga ganyan. Kaya unpredictable po ngayon ang ating power supply. Tapos, you mean after 2 years, kailangan nakapagpatayo na ng enough na power plants? 12,000 megawatts. Another problem, okay, aminado ko, kasi yung nakaupo ngayon sa ating mga energy sectors, nanggaling lamang sa isang power company. Aboitiz. Kaya ang ating energy development plan is the Aboitiz development plan. Yan. Yan po ang obserbasyon sa business. Paano natin masosolve yung problema na ginawa nitong Al Cusi? Kakampi niya rin yung pumalit sa kanya. Pareho lang. Yan ang problema ngayon ni BBM. Pero para sabihin nyo na hindi nagtatayo ng planta, problema yan noong panahon ni Duterte pa. Okay? So ngayon, sinasabi natin dito, nakatingin ang buong mundo sa atin. Pag nakatingin ka dyan, may makikita ka kahit paano opportunity. Uy! Ganda nito. Dami palang Pilipino at may mga OFW, mahigit 10 million. Ang laki ng kinikita. $40 billion ang pinadadala. Baka pwede ako magnegosyo dyan ng rubber shoes. Yan. Tayo ako ng planta ng rubber shoes dyan. Ganyan po ang magiging result niyan. Ang sinasabi ni Jonathan, handa ba tayo? Yan. Do we have enough power? Yan. Ang logistics ba natin? Chaleco. Maayos. Yung sistema ba natin dyan? Chaleco. Yan. Transport natin po. Yan logistics. Sea. Ports. Air. Airports. Okay. Road. Rail. Rail. Naku. Hindi. Ito, magagalit ka dito. Pero pare, yung mga kakulangan natin na yun, para sa akin, yun ang dapat itulak natin. Okay, mag-invest kayo sa aming ports. Ports. Sa rail, ganito kalaki mga incentives. Hindi Yung create more, ang pinaglalaban ngayon ng business community, yung create more, para po doon sa mga existing. Yung pa rin. Yung dati nang nabibigyan ng incentive. Nagsamantala dyan, gusto nila more. More pa, tuloy-tuloy. Kayo naman, samantalang ang mga kayo ng point of view kasi yung mga yun naman, they feel they are modernizing these existing facilities. Pinakikinis nila yung mga railways. They had 50 years to modernize that. They had 50 years to... Kagaya nito. Tagal nyo na nagpasasa dyan sa incentives na yan. Binulsan nyo nga lang Kagaya nito, parang, ito magagalit si parang Conrad dito. Kasi si parang Joel kahapon, pinagmamalaki niya. Ang car industry daw, 20% ba increase? Nag-increase ng 21% dito first... ang sales, pare. Sales first quarter. Matutuwa ka ba doon? Sabi ko yun nga nagkaka-road rage na nga sa daan Dinagdagan nyo pa. Anong industry dyan? 20% ng imported po lahat dyan. Imported dyan. Anong industry na tayo ng mga ito? Mga EV. Nun nga, pinagyayabang sa akin Kailangan namin na incentives para tuloy-tuloy ang parts. Yan. Maggawa. Anong parts ang ginagawa nyo? Seat cover. Seat cover. Pati nga yung seat cover nawala na rin Imported na rin po from China. Ang seat cover. Okay? Well, dati gumagawa sila ng transmission ng Mitsubishi. Ay, wala na rin yun. Yung ASEAN Complementary Motor Scheme, wala na. Dapat ang manggagaling sa atin, something like transmission, sa Mitsubishi, transmission, yung sa Toyota, engine, wala na yun. And yet, tuloy-tuloy ang kanilang incentives yan. Incentives ng Mitsubishi at ng Toyota. Yung others naman po, tuloy-tuloy lang ang kanilang pandaraya sa importation.
Kagaya niya, nawala na ngayon mga Francisco Motors at lahat. Wala na. Pinatay na yan. Pinatay na. Yan, yung Francisco Motors, talking about it. Yan ang gusto nilang mangyari noon, maggagawa rin sila ng modern jeepney. Binigyan ba sila ng pagkakataon? Hindi. Lahat ng yung mga lumalabas ngayon na sinasabi nilang modern jeepney, imported lahat yan. Ang sinasabi lang naman daw, nung panahon ni Duterte, walang power shortage. Walang power shortage, unlike ngayon. Ano ibig mo sabihin, no? Mahusay si Alcusi? Oh, ganun ba yun? Oo. Nung panahon niya nga nang hindi tinagtayo ng planta, dahil ang sinasabi ngayon ng mga business sector, para paboran yung kanyang mga boss. Dahil ang kanilang power plants ay diesel. At hindi na nagagamit, pang-retire na yun. O ngayon, ginagamit ulit sa ancillary services. Yun ang problema natin. Nakakatawa nga yung mga comments eh. Alam mong hindi nila alam kung ano situation. So, alam mo talaga na meron lang agenda. Anong agenda nila? Para siraan ang BBM administration. Hindi fair. Yun ang sinasabi ko. Hindi makatotohanan. Okay? Hindi naman daw galing si Alcusi sa Aboitiz. Saan siya galing? Yun na nga gusto kong malaman. Galing kay GMA. Naging airport manager yan. Ngayon po, yung mga farmers, yung tariff cut ba na-discuss natin kahapon? Iyan ang dapat natin i-discuss. Okay. Kasi tariff cuts po. yung tariff cuts na yun, pare, ang pupunta niyan, parang yung nangyari dun sa baboy. Tariff cuts para sa rice to, ah. Oh, But even si Secretary Recto felt that... Gusto po ni... Sabi po, ang depensa ng gobyerno, kailangan ibaba ang taripa ng bigas para daw bumaba ang presyo ng bigas dito sa palengke. Galing. Galing. Ilang sabi ni Einstein, anong definition ng insanity? Doing the same thing again and again and expecting different results. Sira ulo nito mga policy makers po natin. Ginawa na natin yan, pinagbabawasan na natin ang tariff sa bigas, Baboy. sa mais, sa baboy. Bumababa presyo. Hindi po. Okay. So ngayon, gusto nyo ibaba yung tariff sa bigas para daw bumaba ang presyo. Pwede ba yun? Maasahan ba natin yun? Jonathan De La Cruz. Basta ako ayoko na magsalita muna dyan. Isipin mo, napunta na Para daw po bumaba ang presyo ng bigas. Wag na mag-tariff. Papatayin nyo na talaga yung mga local... Ang Federation of Free Farmers, pare, oppose po rito sa pababa ng tariff. Kasi nakita na natin yan eh. Kumbaga sabi niya, kinwento nyo na yan noon eh. Ganyan din yung inyong kwento dati. Yung kwento Baguhin nyo nyo naman dati. yung script nyo. Oo. 35% po ngayon gusto kalahatiin. Para daw po, sabi ni Finance Secretary Ralph Recto, dati bilib ako dito eh. Ngayon, parang... Nadala na siya ng balisakan. Oo. Parang hindi niya na alam ang sinasabi niya eh. Para daw bumaba by 5 pesos per kilo ang presyo ng bigas, kakalahatiin mo yung tariff. Ayan. Yung pong pagkalahati nyo ng tariff na yun, hindi naman nasusunod yung tariff in the first place. Ang daming smuggling, technical na smuggling na nangyayari dyan. And this has been pointed out by the private sector. Yung pong 35% na tariff na yun, hindi naman yun ang binabayad nila. In effect po, yung pinakamababang taripa, yung kanilang binabayaran dahil misdeclaration. O ngayon, ibababa nyo yan across the board. Hindi nyo rin makukuha yung mataas na tariff dahil misdeclaration pa din yan. Kukunin pa rin nila yung pinakamababa. Ano mangyayari sa local farmers? Okay. Hindi na po, mag-aangkat na lang tayo na mag-aangkat because you're encouraging importation by lowering the tariff. Yan ang point po ng FFF. Okay. Tapos, ang gusto nila mangyari, i-implement strictly
yung tariff system na walang nakakalusot para yung pera magugugol doon, gagamitin po to modernize Our agriculture sector. our agriculture sector. Hindi raw mangyayari yan dahil kung ang lagi nasa isip natin, maproteksyonan yung mga importer. In effect, yan ang nangyayari dyan sa pagbagsak ng tariff. Itong quick fix na ito, wala ito. Fix? Fix. Para rin yan nga yung create more Para mas malaki ang kikitain ninyo sa incentives. Hindi tungkol sa manufacturing, hindi tungkol sa Para mas malaki ibubulsa. bubulsa nyo. Ganito rin po mangyayari sa tariff. Sabi, eto talaga si Raul Montemayor. Nandyan na naman si Raul? Oh. Nun daw pong binaba yung tariff ng gobyerno para sa mga non-ASEAN rice imports. Ang sabi ng gobyerno noon, Bababa. para bumaba ang presyo. Yes. Ang nangyari po, lalo tumaas. So, paano magkakaroon ng confidence dito sa sinasabi ni Ralph Recto? Dati, eto si Mrs. Ang target siguro nila hindi naman talaga yung price, kundi yung supply. Para stabilize ang supply. Meron sa merkado. Ito si Mr. Vilma Santos dati, di ba? Nung tumakbo siya senador. Pinali yung pangalan niya. Ang pangalan niya, Mr. Vilma Santos. Para... Ewan ko, bakit? Ikaw naman, para manalo naman. Ha? Para manalo. Yung supply, Supply at any given time, kung gusto mong lumakas ang supply, at any given time, nandyan Ito po, meron akong balita tungkol sa bigas. Alam mo yung Chong-ak rice, dyan sa Upland, sa Cordilleras. Okay. May mga sikat po na chefs na Pilipino. Yan ang gusto nila. Ginamit nila yan sa gumawa sila ng napakalaking kawa ng paella. Paella. Oo. Nagkakagutuman tayo, Biyernes na Wow. Local rice yung Yung ginamit. Chong-ak rice. Okay. Nakakabili ba nun dito? Ano yan? Parang ano yan Yung, Parang wild. Oo, masarap nun, bro. Masarap yung wild rice, galing sa Upland. blood. Yung mahahaba na tapos malutong-lutong. Yan ang nagagamit nga sa pinipig yung masarap. Oo. O ano sabi nila dun sa chef? Maganda. Nagustuhan ng mga maraming... Paano sila Hindi, gumawa paano sila naka-source akin ang unang-una? meron yun. Hindi, marami doon yun Pupunta ko pa sa Cordillera. Hindi, meron Hindi, sila. festival nga ginamit lang to para po maging inspirasyon daw. Yung mga chef, parang may gumawa sila ng event para ma-promote Ang Filipino cuisine. Filipino cuisine. Isang Unique po yan, Yung event na yan, pwede pa papuntahan, no? Hindi na. Cordillera, Baguio City. Sa Baguio. So kung ikaw Chong-ak. kung yan ang ginamit mong rice para sa paella, Kulay po ito pula kung ikaw you can actually make a stupendous... Nagpaparinig ka ba na Hindi. pinaluluto? Parang pinaluluto mo. Ang bilis maka-pick up Paparinig ka ata. Masarap po kasi magpaella si paring Conrad. Wag mo na- Imagine mo kung chongkok rice ang gamit. Chong-ak. Hindi. Chong-ak. Ang dapat natin gawin, parin Joel, pag ganyan na sinasabi mo, tayo na maghanap. Huwag mo nang pahirapan si paring Conrad. Tayo na maghanap ng chocolate rice. Tapos tayo na yun. Lulutuin ko na lang. Lulutuin na lang niya. Huwag mo nang dagdagan ng ng steak. Kasi mahirap yun. Huwag na. May steak. Mapapamahal naman tayo. Mapapamahal tayo. Ano po ngayon Farmers Month. Oo. Kaya meron mga ganyang activities. Yan yung mga indigenous practices po. We are promoting it. Ang problema ko, bakit wala yung Department of Tourism doon sa event? Wala ba? Wala They should be the one regional drum beating that meron. Wala. Department of Agriculture po Regional office daw Yan na naman. Kasi Nasa meeting sila, hindi sila nag-usap. Sinasabi ko. Baka hindi nagkakaintindihan. Ilocano yung isa. Cebuano. Cebuano, Tagalog, whatever. 9:02 na ng umaga. Karambola sa DWIZ 882 at Aliw 23. Karambola sa
DWIZ.